Samantala, makakausap po natin sa puntong ito si Chris Perez, Assistant Weather Services Chief at Spokesperson for Weather ng Pag-asa. Maulang gabi po sa inyo, Mr. Chris. Maulang gabi, Ms. Connie, at sa lahat po nating mga taga-subaybay. Wala pa rin pong tigil ang pag-ulan dito sa Metro Manila at mga karatig na probinsya, no sir? Sa tala po ninyo, gaano ba karami ang ibinuhos po na ulan natin nito? Well, Connie, tinitingnan natin yung naging pag-ulan nitong pinag-ibayong habagat nitong bagyong si Karina dito sa ating weather station sa Metro Manila. In the span of 57 hours, that is simula po nung 8 a.m. ng July 22 hanggang 5 p.m. ngayong hapon, ay nakapagtala ng 590 millimeters of rain. Itong current habagat episode na pinag-iibayan ni Karina. So, makikita natin napakarami nitong paulan na to, kaya nakita natin yung mga pagbasa ilang bahagi ng Metro Manila at sa mga na katabing lalawigan dito nga sa may bandang Northern and Central Zone at sa Southern Luzon area, Connie. At sa dami nga ho ng binuhos nitong ulan, marami po ang nakaalala tuloy, di ba? Noong nangyari ho yung bagyong Ondoy noong 2009. Ang tanong ho ng marami, mas marami po ba talaga yung ibinagsak na ulan nito kaysa sa Ondoy? Actually, Connie, ganito ang gawin natin. Huwag nating ikumpara yung ulan na dulot ng bagyo at ulan na dulot ng habagat kasi mag-ibang weather system sila. Pero ang mas magandang informasyon nito, tiningnan natin yung habagat episode noong 2012. May bagyo rin yun na halos kaparehas ang pagkilos ng bagyong si Karina, hindi tumama na ating bansa, kumilos papunta sa Taiwan area at nagpaibayo rin ng habagat. And so far, itong 2012 na habagat episode, it was enhanced by Typhoon Hener. Nakapagtala ito ng around 1,007 millimeters of rain in a span of 3 days. Now, ikumpara natin with the current habagat episode enhanced by Super Typhoon Karina. Sabi ko nga kanina, 57 hours, nasa 590.1 millimeters of rain ang naibagsak na nitong enhanced habagat ngayong 2024. Kaya natin kinukumpara dahil pareho silang weather system na habagat at pareho ng sitwasyon na halos pinag-ibayo ng dalawang bagyo sa silangang bahagi ng ating bansa. Now, kung titingnan natin yung 2012, mas maraming paulan in a span of 3 days, pero itong current episode hindi pa tapos. Tingnan natin, baka mahigitan pa yung 1,007.4 mm na naitala natin in a 3-day period during the 2012 habagat, Connie. At super typhoon category na nga po ang bagyong Karina na papalayo naman sa bansa. Mas palalakasin pa ho ba nito yung habagat? Well, possible yan, Connie. Kaya sa ating outlook ng pag-ulan, inaasahan po natin na itong mga pag-ulan na dulot ng habagat, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi maging sa mga karatig lalawigan, inaasahan pa rin natin na posibleng hanggang Biyernes. May manakanak ang pag-ulan, then gradually mababawasan yung episode ng pag-ulan ngayong darating na weekend. That is kung hindi nga magbabago yung forecast movement natin, intensity ng bagyo, at yung immediate effect nito sa current habagat na nakakapekto nga dito sa western section ng Luzon, including Metro Manila. Alright, marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming update, Mr. Chris Perez, Assistant Weather Services Chief at Spokesperson for Weather ng Pag-asa.